Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Pasensya na po, ako'y pasulpot-sulpot na lamang. Hindi ko talaga kasi maisingit sa schedule, napaka-busy ko po. Pero nagtatry naman ako mag-active-active dyan sa FB kahit pa-post-post lang, repost, comment. Tuloy pa rin naman po ang suporta natin kay BP Sara. Ngayon po, meron po tayong video yung papanoorin. Pero ito po, hindi naman kasi maluluma. Gusto ko talagang humabol dito kay BP Sarang impeachment na hindi naman po naluluma ito. Kasi tingnan mo nga, yung mga congressmen, congresswomen, na kahit na po tayo may oil crisis na, nagmamahala na, gasolina, mga bilihin, tuloy pa rin sila sa pagpapa-impeach kay BP Sara, di ba? Kasi nga po mga kababayan, nakasalalay po kasi dito ay marami. Yung kanilang kaligayahan, yung kanilang baka malita, yung kanilang pati yung kanilang baka kanilang kalayaan. Kasi 'di ba sabi ni BP Sara, hindi pwedeng walang mananagot, 'di ba? So, ginagawan talaga nila ng paraan kahit na sabi nga po, mapapanood natin si Atty. Torion, katangahan kasi nila. Kaya sila pumunta sa korte. Biro mo mga kababayan. Biro mo, alam na natin itong lahat. Gusto ko lang magkomento. Pero mo sabihin nila, 54-1, di ba? Sufficiency in form, substance, and in ground. Di ba? 54-1. Lahat kayo, naniniwala. Sige na, sapat na. Pagkatapos bigla kayo magsasalita na mini-mini hearing. Di ba? Kung sapat na pala, ba't hindi ka gumawa ng report? Ipadala ninyo yan sa plenary para pagbutuhan na, para maipadala na sa Senado. Ang yabang-yabang ninyo yun, forthwith kayo ng forthwith. Ngayon naman, hinahabaan ninyo. Diba? Kasi nga po, mga kababayan, naduduwag na sila. Diba? Naduduwag na kayo kasi alam ninyo na wala naman talagang substansyang mga isinampak ang reklamo kay BP Sara. Wala. Ngayon, mga kababayan, biro mo, di ba sabi nila na magmi-mini hearing daw sila? Aba, nung napasok sila, sabi nga ni Atty. Torion, parang nakuryente. Kasi wala silang karapatan, hindi nila hawak ang iyang lugar na yan na magpapa-mini-mini hearing pa siya. Ay, kahit anong tawag mo dyan, mini hearing, kung ano-anong hearing, basta hearing, wala po kayong karapatan na dyan sa Senado na yan. Nakuryente kayo, mga mama? Ngayon, anong tawag nila? Ay, clarificatory lang naman yung gagawin nila. Pero yung clarificatory, mga kababayan, ang tanga-tanga din talaga naman eh. Hindi po ba kahit wala ka namang masyadong mataas na pinag-aralan, clarificatory meanings, ika-clarify mo yung nasa kamay mo na, hawak mo na, hindi yung magpapasapina ka para maghanap ka ng magagamit ninyo laban kay BP Sara. Diba? Nakuryente nga ang mga hinayupak na duwag pa. Diba? Ito pa po. Sino mga nagsampa na ginamit ng mga nagpapa-impeach kay BP Sara? Ginamit nila yung mga makakaliwa, yung mga komunista, yung mga dilawan. Di ba? Sila na nga ang nag-endorso, sila pa yung nandyan. Di ba? Wala talagang delikadesa ang mga hinayupak. Pagkatapos gusto nyo, kayo ang mamuno. Sawa na po ang taong bayan sa inyo. Walang-wala na kayo, hindi na kayo ibabalik dahil kayo palakain ng sarili ninyong sino ka. Sinsya na. Hindi lang ako ang napupuno na sa kawalang hiyaan ng mga congressmen and women na ito eh. Yung mga congressmen na nasasangkot o naiisangkot sa korupsyon, sa flood control, abay sila yung nandyan. Sila yung gusto magpa-impeach kay BP Sara. Alam niyo mga kababayan, pag-amin kasi ito. Pag-amin, inamin na kasi nila na tanggalin na lang yan si BP Sara kasi hindi talaga natin kaya pagdating sa
eleksyon. Inamin nila kahit meron pa kayong hinayupak na tao dyan sa sa COMELEC, hindi nyo kaya si VP Sara. There is just no way. Talagang ilalampaso kayo kahit meron pa kayong kasangkot dyan sa COMELEC. Hindi nyo kaya. Biro mo, ang yayabang ninyo na pag ito daw nagsama-sama tatalunin si VP Sara, nek-nek nyo. Hindi talaga. So ito po mga kababayan, panoorin na po natin kasi tama siya eh. Yung mga sinabi ni Atty. Torion, wag ninyo silang sisihin at tumakbo sila sa korte kasi katangahan talaga kasi pinagagagawa ninyo dahil siguro alam ninyo ang mangyayari pag naging presidente si VP Sara. Kaya ngayon, kinakapatan ninyo kahit na nagmukhang tanga na kayo, nagmukhang duwag pa kayo, nagmukhang manloloko pa kayo, okay lang. Ito po, panoorin natin si Atty. Torion. Bakit yun ang dapat na batayan? Doon kasi sa impeachment complaint ni Presidente Marcos, sabi nila, dinismiss nila kasi wala daw ultimate facts. Ayan pa, di ba? Biro mo kay Marcos, dinismiss agad. Di ba? Pero kay VP Sara, pareho din naman, wala rin namang yung tawag ng ultimate facts? Di ba? Wala daw sapat na ebidensya, wala daw sufficient nexus, wala daw sufficient linkage yung mga krimen na nakasaad doon with respect to Presidente Marcos. Ganun pala eh. Wala palang ultimate facts eh. Correct. Bakit pag sa kay Marcos, dinismiss nila kaagad? Dito kay Vice President Sara Duterte, hindi nila dinismiss. Nag-issue pa sila ng mga sabina para mangalap ng mga ebidensya, diba? Para palakasin yung complaint. Ginawa pa nila yon kay Marcos? Hindi. Bakit nila gagawin ito ngayon kay Vice President Sara Duterte? Hindi ba violation ito ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution? Yung rules, yung contours, limits ng power ng House of Representatives, mag-apply yun maski sino ang respondent. Hindi po pwede na stricto ka masyado doon kay Marcos at saka ilax mo yung mga requirements mo dito kay Vice President Sara Duterte. Violation yun ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. Kaya nga, i-file talaga namin. Maski nga hindi kami nagkonsulta doon kay Vice President Sara Duterte, pwede ba namin gawain yun? Pwede natin gawain yun kasi we are citizens of the Republic. Yung under Article 11, Section 3 is one of the ways by which a citizen can directly seek the succor of the Supreme Court, the help of the Supreme Court, in actually questioning grave abuses of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction of the acts of the other branches of the government. At saka, ito po yung correct na example. Di kami, minamahal namin masyado si Vice President Sara Duterte. Binoto namin yun. Binoto natin yun. More than 32 million voters ang nagboto sa kanya. Itong mga congressman, ilan lang ang boto, iba pa dyan. Hindi nga binoto ng diretso, party list pa. Ang bias pa, sila pa yung complainant, sila pa yung endorse, sila pa yung tumatayong ngayong napakaingay pa, sila pa yung napakaingay. At sila pa yung mag-determine kung sufficient in substance man, sufficient in form. Hindi man lang another ground nga din yan, hindi man lang nag-inhibit. Mag-inhibit ba yan, attorney? Makakapal nga po ang mukha dahil meron nga pong kinatatakutan. Takot na takot talaga sila. Dahil, ulitin natin, sabi ni VP Sara, hindi pwedeng hindi mananagot yung mga nagkasala sa bayan. Pwede ba yun na sila na ang magiging investigator, sila na ang magngangalap ng diba? ebidensya para palakasin, para ipahiya pa masyado si Vice President Sara Duterte na hindi naman yun sakop ng kanilang mga powers and authorities under the 1987 Constitution. So siyempre, mag-file kami ng kaso. Kaya natin ginawa yun. What is good for the gander should be good for the goose. Meaning, kung anong standard na in-apply nyo yung pag-dismiss doon sa kaso against kay Presidente Marcos, dapat ganun din yung standard na ginamit ninyo kay VP Sara Duterte. Kaya nag-file tayo. Saan ka makakita na ang House of Representatives ngayon nagpa-issue pa ng mga subpoena over certain corporations na hindi man lang nakasaad doon sa complaint? Saan ka nakakita yung complaint? Hindi naman nakasaad kung anong SALN, anong specific SALN ang nag-exceed o tumaas masyado yung kita ni allegedly ni Vice President Sara Duterte. Wala namang specificity yung complaint. Dito sa overbroad masyado yung mga subpoena na ginawa nila na para na talagang fishing expedition
discretion ang ginawa nila. Sobra na yun. Kaya kailangan na dumulog tayo sa Korte Suprema para maklaro at masabihan sila, hindi po pwede yung ginagawa ninyo. Grave abuse of discretion yan. Violation yan sa due process. Kung ano yung in-apply doon kay Marcos, dapat yan din ang i-apply ninyo dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Opo, yung sinasabi nilang house rules po, attorney, inyo po bang nahimay din yun? At meron ba kayong nasilip doon na hindi pwede sa ilalim ng konstitusyon? At sino ba yung mananaig konstitusyon o yung house rules nila? Well, meron sila, alam ko anong sinasabi niya. Una, yung Rule 3 Section 5 na ang gagamitin ko against them. Kasi yung Rule 3 Section 5 kasi, in the determination of requirement of substance, it is actually met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. Meaning, dapat sa kanila, i-determine nila yung complaint kung ang mga allegations ba doon ay equivalent to grave violation of the Constitution, bribery, graft and corruption. Wala ngang klaro eh. Ang impeachment supposedly is personal. Hindi yan institutional. Ang mga allegations doon, pagka DepEd Secretary pa niya. Tapos may mga allegations, nagbibigay ng mga envelope, hindi nga nakasaad kung sinong binigyan. Si Vice President pa mismo ang nambigay, hindi nakasaad doon. Hindi naman po pwede na yung mga kamalian kung meron man doon sa mga, sa mga staff, ipahid mo diretso doon sa Vice Presidente at the time when she was still a DepEd Secretary. Okay? Office-specific po yung crimes na iyon. Kaya nga, walang ultimate facts. Tapos sasabihin nila, yung nag-issue kami ng subpoena, pursuant naman yun sa aming rule-making power. Nasa rules namin yan. Totoo yan. We concede to that. Pero, yung ginagawa kasi nila, yung clarificatory power nila, to conduct clarificatory questionings, pareho yan sa piskalya. You can clarify, you can issue, or you can actually ask clarificatory questions on matters raised in the complaint. Yung hawak Pero na. kung hindi yun Diba? nakasaad sa complaint, hindi ka pwede magsapina maski mga korporasyon na hindi nakasaad doon sa complaint, isali mo na. Pati yung mga SALN na hindi naman nakasaad specifically doon sa complaint. Parang nagwawala na po kasi itong mga nagpapa-impeach kay VP Sara. Kung ano-ano na lang. Kumbaga nagtapon sila ng lambat. Sana makahuli tayo ng malaking isda. Di ba? Nagwawala na po talaga sila sa tingin ko. Kasi hindi na po sila nahihiya eh. Na hindi na, kahit na sabihin sa ang tatangan nyo naman, bakit naman pinapasapina ninyo yung mga wala namang kinalaman. Clarificatory kayo ng clarificatory, dapat nyo lang naman i-clarify, yung nandyan na, yung nasa position nyo na. Hindi ba nagpag 54-1 boto kayo, nasabi ninyong, sapat na lahat. Pagkatapos ngayon, mamimingwit kayo? Ha? Magtatapon kayo ng lambat na hopefully na makakuha kayo ng malaking isda na o malaking para laban kay VP Sara. Wala nga kayo, di ba? Wala nang pakita mga to eh. Subpoena na ginawa, which is already a violation of the rights also of VP Sara Duterte. Iklaro ko lang ito, sa Article 5 ng third complaint ni Zavalla, no? Accordingly, Zavalla invoked unexplained wealth and non-disclosure. It alleges that respondent's salary could not explain hundreds of millions in her bank accounts and concludes that she failed to disclose assets and true net worth. Yan lang, ang sabi niya. Hindi naman nakasaad doon anong SALN, anong year ng SALN, anong specifics doon sa SALN, yung wala niya na disclose. Doon din sa paragraphs 285 to 290 sa fourth complaint ni Cabrera, Article 5, nagsabi, it refers to preliminary documentary leads, public records, omissions and inconsistencies in SALNs, suspicious cash flows, possible nominee arrangement, and as for bank records and forensic accounting. That is paragraphs 233 to 243, paragraphs 247 to 248. Okay? Very broad yung allegation, walang specificity. Doon sa tinuturo natin doon sa law school, yung cause of action mo must be specific so that you can establish a clear cause of action. Anong ginawa ng Committee on Justice? Ang Committee on Justice nagpasampina ng SALN covering 2007 to 2013. Ilang taon yan? Ang daming taon yan. 6 years. 2016 to 2022 and 2022 to 2025. Nakahint ba yan sa complaint? Wala. Sila na. Sabi ko nga, nagwawala na nga talaga sila eh. Gusto nila talagang hindi baling magmukha talaga silang tanga, hindi baling magmukha silang nambababoy na, hindi baling kung ano-anong gawin nila. Because nga po, yung kanilang iniisip ay hindi ang taong bayan, kundi yung kanilang patuloy na kaligayahan. Whether may makukulong, di ba?
may malilintikan yung kanilang mga ari-arian na hindi naman dapat sila merong ganyang kalaki? Di ba marami ma'am, ilang congressman dyan, ang dating milyonaryo, 300 million, umabot na ngayon, bilyon-bilyon na. Within 3 years. Pagkatapos, kino-question nila si VP Sara ng ilang taon, ilang dekada, mahigit isang dekada. Aboy, lumumpas daw ng 50 million. Eh bakit yung ibang mga congressman dyan, within 3 years, naging bilyonaryo, samantalang mga milyonaryo lang naman, mga milyonaryo sila? Huwag niyong sabihin si VP Sara ay hindi rin milyonaryo. Ang asawa, abogado. Si VP Sara, abogado. Diretso na mula 2007 to 2013, 2016 to 2022, 2022 to 2025. Nagpasabpi na din sila sa BIR, sa ITRs ni VP Sara and Manasseh Carpio. Nagpasabpi na sa SEC General Information Sheets, audited financial statements and corporate documents of multiple companies na hindi man lang nakasaad doon sa complaint. Anong klase ito? Fishing expedition na ito. Aminado kasi kayo, hindi nyo kaya ang Duterte. Kahit magsanib pwersa pa kayo ng Dilaw, ng Marcos, ng mga makakaliwa, ng mga komunista at lahat, hindi kayo uubra sa support ng VP Sara, ng Duterte. Because nakakasawa na pati kayo. Kayo na lang, Dilaw at Marcos, ngayon nagsanib pwersa kayo, tapos gusto nyo kayo na naman, samantalang ang inabot ng ating buhay, ng ating bansa, ay hirap na hirap. Ang gusto ninyong mangyari kasi, ayuda for the rest of their lives. Kasi tuwing eleksyon, sila ang ginagamit ninyo, nabubuto sa inyo. Sawa na po ang taong bayan dyan. Kayo na naman, Marcos na naman, Aquino na naman, Dilawan na naman. Samantalang nakatikim kami ng Duterte, kahit wala kami dyan sa bansa, ramdam namin ang ginhawa. Niyupa kayo. Ay, this is a fishing expedition kasi napaka-overbroad ng kanilang sabina na hindi man lang nahint doon sa complaint. Very unfair. Ginawa ba nila yan kay Marcos? Hindi nila ginawa yan kay Marcos. Kay VP Sara lang, no? The complaints do not even identify the exact sal and year, exact omitted entry, the exact hidden asset. Walang nakasaad doon sa kanilang complaint kung anong sal and year yung may depekto. Kung Diba? anong omitted entry doon, kung anong hidden asset doon. Wala yan sa complaint. Anong exact account, anong exact amount, exact false declaration with sufficient specificity. Pero yung sabi ng inisyo ay ang lawak ng periods, no? Lawak ng periods including 2007 onwards and extends to multiple corporations which are not even stated in the complaint. So the file records and objections that there was no nexus in the evidence, no, in the ultimate facts of the impeachment complaint stands, and that the corporations were not mentioned or included in the complaint, no? So this therefore proves our assertion that the committee was not proving a specifically pleaded discrepancy. It was actually broadly searching for one. It was actually conducting a fishing expedition, which is a violation of the rights of VP Sara Duterte. Kaya natin, final talaga yon. Nasobrahan masyado. Huwag nila tayong sisihin sa mga kalukuhang ginagawa nila. Hindi nila ginawa yun kay Marcos. Bakit nila gagawin ito kay VP Sara Tama. Duterte? No? So what is good for the gander should be good for the goose. So ang makakorek lamang nito ang Korte Suprema. Opo, attorney, ito bang pagsubpina pwedeng gawin diyan mismo sa Senado? Yung pagpapasubmina ng kasi sinabi nyo nga hindi pwede sa Kamara, pero sa Senado pwede rin po ba? Halimbawa kung umusad po yung impeachment. You know, the Senate is the only body under the 1987 Constitution which can conduct trial. Yan nga din ang isang rason namin. Kung gugustuhin ng mga senador noon, I would submit that it may be able to do that in the Senate, but not here in the House of Representatives. They may be able to clarify certain matters, matters which are stated specifically in the complaint. Yan. Hindi yung sila na ang nagbibigay ng grabing kalawak ng mga sabina na hindi na nakasaad doon sa complaint. Sila na nga po ang may gustong magpa-impeach, sila na rin ang nag-endorso, sila na rin ang nagsasabi ko, lahat sila na lang lahat eh. Di ba? Halatang halata kayo, talaga nagwawala na kayo. Gusto nyo lang talaga mawala si VP Sara. Ang kakapal naman ang pamumukha ninyo. Di ba? Pinipilit nyo talagang isaksak ninyo yung sarili ninyo sa tao. We don't want you. We don't want Marcos uli, Dilawan uli, Aquino uli. Kayo na naman. Nakatikim ba ng ginhawa ang bayan sa inyo? Mga hinayupa kayo?
Pasensya na. Nila masyado na para bang ang aim nito ay ipahiya at i-destroy si VP Sara. Ayun. Nagkandak na sila ng kanilang mini trial Mm. na wala naman sa kanilang kapangyarihan. Kaya nga bawal yun. Opo. So, sa nakikita nyo po, kung nag-declare na sila na sufficient in form, substance, at grounds, kumbaga, wala nang reason para magkaroon pa ng tinatawag nilang mini trial. Decision Sufficient na na hanggang eh. sa plenaryo. Diba? Ipasa na sa Mag-render na sila Senado. ng report. Mag-render na sila ng report at ipasa na nila sa Correct. what's it called this, Wag na kayong maduwag. Mga duwag kayo, mga congressman and women kayo. Sinabi ninyo, sufficient na lahat eh. Substance, in ground, lahat. Pagkatapos hindi nyo pa ano yung nag-iintay na naman kayo? Anong iniintay ninyo? Pabuya? Gusto nyong hapahabain ito, hoping na masiraan nyo si BP Sara. Masisiraan nyo si BP Sara sa inyo lang. Kayo-kayo lang. Kami, na more than 32 million kami, hindi na kami magbabago. Ayaw namin sa inyo. Hindi na nga kayo nakakapagpanalo ng senador. Kahit vice president, presidente. Pipilit nyo sarili ninyo sa pagmumuka sa lalamunan ng tao. We don't want. Ayaw namin na mga kumakain ng suka. Ang babait ninyong magsalita, ang sarap ninyong mapakinggan. Pag nasa pwesto na kayo, para din kayong si Marcos. Daming kurap. body sa plenary. Nayo Yun pa ang kayo. nakasaad sa batas sa ating 1987 Constitution ang ginawa nila, nag-mini-mini trial pa sila. Nalam naman nila Ayan. na the only body which can conduct such trial is the Senate. Kasalanan nila, ginawa nila ito. Nagkaroon na tuloy ako ng legal ground to file a petition for certiorari. Ito Huwag nga nila di ba? akong sisihin. Sisihin nila ang sarili nila. Bakit nila ginawa yun? Yung standard na ginamit nila kay Marcos, napaka-stricto, dinismiss nila kaagad. Dito kay BP Sara, may mga sampina pa sila na maski ano-ano. Di naman nila ginawa yun kay Marcos. So, dahil sa kanilang ginagawa, nagkaroon ako ng rason ngayon na mag-file sa certiorari at hindi nila ako sisisihin. Sisisihin nila yung kanilang ginawa na nagbibigay ng ebidensya that they really committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Opo, and sa pagkakalam ko, yung unang decision din ng Korte Suprema sa petition ninyo, sa petition ni Vice President Sara, nakasaad din doon na talagang bigyan ng pagkakataon, no, yung due process talaga. And sa tingin nyo, doon sa proseso na ginawa ng Kamara, yung pag-declare nila, sufficient form, substance, pati yung paghingi pa ng side ng Vice Presidente, na tumugon naman ang Vice Presidente, though hindi niya sinasabi, kumbaga hindi niya kinikilala yung naging kasi maraming question din. So enough na yun para resolbahin na okay, naganap na namin yung sinasabi na karapatan namin yung sole power na gawin ito, so magbobotohan na kami. So kumbaga na-meet na lahat ng mga kailangang requirements, kumbaga, attorney. Oo, na-meet na. Marami pa nga nag-answer yung answer daw ni VP Sara is a non-answer. Oo, kasi hindi daw minute yung substance ng mga complaint. O gano'n naman pala mag-render na kayo ng report. Bakit Diba? Mag-hearing dyan, mini trial dyan, wala na. Hindi raw sumagot si BP Sara kasi ayaw nila nung sagot. Mga inayupak na to. Dahil ayaw nyo ng sagot, sasabihin ninyo, hindi sinagot nga kayo eh. Wala kayong wala kayo talagang, wala na. Hindi na talaga kayo nahihiya kapal nyo. Yan sa inyong what you call this powers and authority. O magpa-issue pa kayo ng overbroad na mga sampina na wala naman yan nakasaad doon sa complaint mismo. Oo. So kaya nga kung non-answer pala i-resolve pa ninyo. Tama. Mag-render kayo ng report, magbutuhan kayo, i-submit niyo yung report niyo doon sa plenary para na sa what you call this sa Senate. Ang ginagawa kasi nila mag-mini trial sila. Papadala yung mga sampina, para magkaroon na sila ng opportunity to destroy VP Sara Duterte. Pero ang problema kasi niyan, hindi yun sakop ng kanilang powers and authority sa 1987 Constitution. Anong gagawin namin? Questionin namin sa Korte Suprema para mawasto ang mali. Pati rin yung pagpapatawag sa sinasabi nilang witness laban sa pangalawang Pangulo, nandoon yan sa sa mismong korte na impeachment court na mismo, which is ang Senado po. Opo, doon na yan sa Senado. Ang kanilang trabaho, gawain na lang nila yung trabaho nila. Mag-render sila ng what you call this, ng report, and then pagbutuhan nila, and then ipasa nila doon sa plenary.
para pero ang ginawa nila talaga wala na doon sa within their defined powers under their own rules and even under the 1980s. Meron pang balita, according sa Kamara, na baka umabot din hanggang Mayo ang kanila pong pagdinig or mini trial, na binansagan na nilang mini trial yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Any thoughts, attorney? Kaya nga, gagawin nga nilang circus. Gagawin nilang circus kay para siguro marami atakihin nila araw-araw, siguro si BP Sara. Yan ang plano nila eh. Ang problema nga, wala na yun sa kanilang wala na kaya yun sa kanilang mandate. Oo. Ang pagpalabas ng mga dokumento hindi man lang i-include pa yung mga ibang mga corporations na hindi man lang yun nakasaad doon sa impeachment complaint, ay bawal yun, no? It only has one aim, and that is to politically destroy VP Sara Duterte, and that should not be countenanced. That is why we have to seek the aid of the Supreme Court, which Kung kaya nila. Matagal na po nilang pinagtutulungan si BP Sara, di ba? Tagal na. Pinagsama-sama na nila halos lahat ng ahensya ng gobyerno na birahin si BP Sara. Hindi nyo nabira. Ngayon gagamitin ninyo ang House of Representatives para sirain siya. Nagwawala na lang kayo sa takot ninyo. part of the land. Tsaka meron na rin yata silang parang mga pahayag na gusto na talaga nilang i-impeach, no? Yung mismong komite, ang pangalawang pangulo, tapos meron pang statement yung isa sa mga leader ng komite na kumpiyansa siya na enough yung boto para Yun na. ma-impeach sa kabuuan ng Kamara ang pangalawang pangulo, pero bakit pa pinapatagal? Kaya nga meron pa nga question dyan yung iba dyan, like for example, si Congresswoman De Lima, I respect her, Di ba? kaibigan kami na nagka-deal kami niyan in the past, no? Specifically doon sa Maguindanao Massacre, no? Ang problema kasi niyan, isa siya sa mga endorser sa second and third complaint. May mga iba ding mga congressman dyan na mga endorser din ng mga impeachment complaints. Bakit nandun sila sa Committee on Justice? Correct. Supposedly, delikadesa would have required them to inhibit kasi Kung meron nga po, wala nga po. Wala. Kita mo, kala mo, sa tingin siguro nila, mga tanga talaga yung mga tao na gagawin lang nilang gusto nila, silang paniniwalaan. Kahit magmukha na sila talagang desperado na talaga na tanggalin si BP Sara kahit walang dahilan, mga kababayan. Wala po talaga. Wala. Ni-recycle nga lang nila yung ginamit nila nung last year. Dinagdag lang nila yung Madriaga. Sino ba yung tao na yan? Ang hilig-hilig nitong gumamit ng mga taong mga nakakulong. Noong sa Quadcom, sinong pinagtatatawag? Mga nakakulong. Talaga kayo, gusto nyo talagang maging puno ng kriminal ang bansang Pilipinas. Kaya kita nyo naman, kung ipagtanggol ninyo mga kriminal, mga hinayupa kayo. Pero yung mga na disgrasya, yung mga inosente, yung bata, mga hinayupa kayo na biktima nitong mga kriminal na to. Nasaan kayo? Yung mga hipokrito kayo. Nasaan kayo? Reza, De Lima. Ayo. iba yung rule kasi ng Committee on Justice constitutional filter yan sila yung sila yung sasala ng sila yung sasala ng complaint kung may sufficient inform and sufficiency in substance ba yun, kung may probable cause pa. Paano ka objectively determine kung may sufficiency in form, sufficiency in substance, kung may probable cause ba na ikaw man yung endorse ng complaint, hindi biased ka. Hindi na nahiya, no? Sila na nga ang gusto ayaw nila kay BP Sara. Sila mga congressman dito, congresswoman. Sila na nagdi-endorso. Sila pa rin nandoon sa Committee on Justice. Mga walang hiya talaga kayo. Ang kakapal nyo. Kung bias ka, hindi dapat wala ka doon. Sasabi ka sana, I would have to make a disclosure. Ayan, I was si the De Lima. congresswoman who endorsed the third complaint. So for purposes of the discussion, I would voluntarily recuse myself from participating in the discussion so that the discussion, so that any and all proceedings would not be tainted by bias. Yun sana ang dapat ginawa. Yung mga Sana. endorser pa, mga pinakamaingay, which again, to my humble mind, is another ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Yung may mga pronouncement pa sila that we have the numbers.
Imagine that. Maliban You sa are- maliban sa numbers, attorney, meron pang pahayag na meron din silang mga ebidensya. Pero bakit kailangan pa patagalin kung may ebidensya naman? Precisely. Ang trabaho kasi ng Committee on Justice, no? Let me remind them, is yan sila eh. They are supposed to evaluate a complaint. Their job is to evaluate the complaint, not manufacture one. Oh, yan ang problema dito. Nagmamanufacture na sila through the issuance of the subpoenas para kung may makuha sila doon, idagdag nila. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede kasi you are now Pasensya na po, meron akong mga 3 chihuahua dito na ang ingay. acting like the investigator of the complainant, which should not be the case because they are the gatekeepers. They are not the evidence seekers. Yun ang aking tingin dyan. So matotal po, dito po sa mga pahayag ng mga miyembro ng House Committee on Justice, iba po yung kanilang mga sinasabi, kumpiyansa sila sa kanilang mga sinasabi, pero iba yung kanilang ginagawa kasi parang pinapahaba pa nila kahit na kumpiyansa sila na may ginawang masama. Kumbaga, ang simpleng pagkakaintindi kasi ng mga ordinaryong Juan de la Cruz attorney, nagdeklara ka na ng sufficiency, form, substance at grounds. Tapos kaliwat kanan ng mga interviews na kumpiyansa kayo na talagang may nagawang kamalian ang pangalawang pangulo. Pero iba yung ginagawa, pinapahaba pa. So ito ngayon yung question din, attorney. Yes. Alam mo, ang ibig lamang sabihin parang nakuryente sila doon sa Ayun. aking petisyon. Nakuryente. parang nagpanic. Oo. Kasi alam nila na meron silang sipyat kung sa Bisaya pa. Oo. Mali. Ano yung sipyat? Oo, meron silang mali. Oo. Kasi ang pinaka-stark talaga na mali doon ay yung standard under Committee Resolution 111 na ginamit nilang basihanan in dismissing the impeachment complaint of President Marcos. Basahin mo yung resolution doon. Sabi nila, there are no ultimate facts that would constitute as an impeachable crime in the complaint filed. O, tapos, there was no sufficient evidence daw, etc. Yung standard na ginamit nila doon kay Presidente Marcos, dapat same standard dito kay VP Sara Duterte. Meron nga akong kaibigan na nandun sa kanyang Facebook account, kasama kami doon sa isang kaso. Sabi niya, ultimate facts may not necessarily involve all the necessary facts, all the perfection of a complaint because such may be remedied during trial proper. Ganun ba? O bakit yung kay Marcos, defective daw yung complaint, i-dismiss nila kaagad. Bakit dito hindi nila in-apply yun? Hindi naman halata ang mga kahinayupakan nitong mga to, no? Granting for the sake of argument na meron na ngang sufficient facts, meron nang sufficiency in substance, may probable cause na. Bakit pa kayo mini trial? Bakit pa kayo manghanap ng mga ebidensya kung malakas na pala ang kaso, no? Ang ibig sabihin yan, meron kayong ibang pakay. Yung ibang pakay ay hindi na naaayon kasi sa ating 1987 Constitution nang abuso kayo. Correct. Nang abuso kayo, kami naman ng mga abogado, Attorney Torion, si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Jimmy Bondok, si Attorney JB Hinlo, si Attorney Raul Lambino, no? At iba pang mga abogado, si Attorney Martin Delgra, no? Dudulog kami sa Korte Suprema kasi hindi na ninyo ginagawa kung ano ang dapat na gagawin sa impeachment complaint. Kaya kailangan kaming mag-file ng kaso sa Korte Suprema. Dahil ito sa katangahan ninyo, Correct. dahil ito sa mga maling mga ginawa Ayan. ninyo, kaya kami dumulog sa Korte Suprema. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Sisihin ninyo mga sarili ninyo. Ayan.